Natapos ang ating last chapter sa Sakamoto Days, kung saan ipinakita ang lakas na taglay ng isa sa mga miyembro ng order na si Takamura. Nakaharap naman ni Shin ang isa sa mga inmate na si So, at nais nito na isa-isang tapusin ang malalapit at mahal sa buhay ni Taro Sakamoto. Ngayon, atin nang simulang talakayin ang susunod na chapter ng Sakamoto Days, at ito ay ang chapter 40 at 41. Nagsimula ang chapter kung saan sinabi ni So na ngayon ay magsasaya na tayo. Sinambit ni Shin na huwag mong ibaba ang iyong depensa, Lo. Itong baliw na ito ay pumapatay para sa kanyang kasiyahan. Sinaad ni So na huwag mo namang saktan ang aking damdamin, pinalalabas mo na parang isa akong sira-ulong serial killer. Sinabi ni Lo na gayon pa man pumatay ka na ng napakaraming tao. Sinambit ni So, na dapat lahat sila ay magpasalamat sa akin, sa bawat pangit na pelikula o manga, kapag may nakakalungkot o nakaaantig na eksena ng kamatayan, umaalis ka na iniisip na interesante ito, hindi ba? Pareho lang ito sa mga tao, nakakalungkot kapag nabubuhay ang mga tao ng nakakabagot, kaya binibigyan ko sila ng isang kahangahangang katapusan. Bigla namang may naramdamang kakaiba si Shin, at pagkatapos ay ipinakita si So na may lumalabas na napakaitim na aura sa kanyang paligid. Sinabi ni So, na huwag kayong mag-alala, gagawin kong sobrang interesante ang inyong mga kamatayan. Labis na pinagpawisan si Shin at sinambit sa kanyang sarili, na anong meron sa takbo ng isip ng taong ito. Inihagis ni So ang kanyang palakol na may lubad pa itaas, at pagkatapos ay hinila niya ito pa ibaba patungo kina Shin at Lo. Nagawa naman nila itong iwasan, ngunit ang dinaanan ng sandata ni So ay nasira. Kinamusta ni Shin si Lo, at mukhang okay lamang siya, habang sinabi ni So, na ngayon, ibigay nyo ang lahat ng makakaya nyo. Sina Lo at Shin ay agad na tumakbo palayo, habang si So ay pinapaikot ang kanyang sandata sa ere. Inihagis ni So ang kanyang armas patungo sa dalawa, pero naiwasan nila ito, habang tinanong ni Lo na hindi mo ba kayang basahin kung saan siya aatake. Sinambit ni Shin na ang nababasa ko lang sa kanyang isipan ay pumatay. Nakakita ka ba ng kahit anong bagay na pwedeng gamitin bilang armas? Sinabi ni Lo na meron akong nakikitang martilyo, shovel at kung ano-ano. Napansin naman ni Shin na ang sandata ni So ay papalapit sa kanila, at pinatama niya ito sa sign na nasa kisame upang mapatamaan sina Lo at Shin. Sabay na humiga ang dalawa sa sahig upang hindi sila tamaan, ngunit dumaplis pa din ito sa likod ni Shin. Unti-unting nilalapitan ni So si Shin habang sinasabi nito na isa ka palang clairvoyant, Shin. Ang isip ko ngayon ay napakalinaw, hindi ba? Kapag nakatagpo ako ng isang tao na kasing boring ng tubig mula sa pinggan, ang isip ko ay napupuno ng mga ideya tungkol sa pagpatay. Bigla namang tinamaan ng mga pako ang hita ni So, at ang may gawa nito ay si Lo. Sinabi ni Lo, na layuan mo si Shin, at habang nakatuon ang tingin ni So kay Lo, ay biglang kumilos si Shin at nagtungo sa likuran ni So na may dalang paint spray at blowtorch. Sinunog ni Shin si So gamit ang dalawang bagay na hawak niya, at pagkatapos ay napaisip ito kung sapat na ang kanyang ginawang atake upang patumbahin ang kanilang kalaban. Nanatili namang nakatayo si So at natatawa ito habang sinasabi niya na kayong dalawa ay nakakatuwa. Mas lalong nagiging interesante ang inyong katapusan kapag mas lalo kayong lumalaban. Sinabi ni Shin sa kanyang sarili na hindi man lang siya apektado. Sobrang tibay niya. Muling inihagis ni So ang kanyang sandata, ngunit hindi niya pinapunta ito kung nasaan ang dalawa, sa halip ay pinuntiryan niya ang bagay na nasa kanilang likuran. Nagawang mabutasan ni So ang makina na nasa likuran ni Shin at Lo, at pagkatapos ay lumikha ito ng napakalakas na pagsabog. Pinrotektahan naman ni Lo si Shin, kung saan isinama niya ito sa kanyang pagtalon, at hindi sila napuruhan sa pagsabog. Kumuha ng ethanol si So at ibinuhos sa mga sugat na nasa kanyang mukha habang sinasabi na importanteng gamutin ang mga sugat kaagad. Agad namang bumangon si Shin, at pilit niyang ginigising si Lo. Napagtanto ni Shin na pinrotektahan siya ni Lo, habang bumubulong ang dalaga na napakasakit, nauuhaw ako. Sinambit ni Shin sa kanyang sarili na nakakainis. Kasalanan ko ito. Kung mas malakas lang sana ako. Hindi ko maaaring hayaan na lang na mamatay si Lo. Anong gagawin ko? Inilipat naman ang scene sa tindahan ng pamilya Sakamoto, kung saan sinabi ni Mr. Sakamoto na bakit ang tagal nilang bumalik.
Nililinisan ni Heizuke ang kanyang sniper gun habang sinasabi na sina Shin at Luba. Nakakasiguro ako na okay lang sila. Hindi ko kilala si Shin noong siya ay isang assassin pa, pero napakagaling niya, di ba? Ang ibig kong sabihin, siya ay kasama mo noon, Taro. Sinaad ni Sakamoto na oo, may potensyal siya, pero hindi pa talaga nakakaranas si Shin ng maraming tunay na nakakamatay na sitwasyon. Sa tingin ko, ang pinakamagaling niya ay darating pa lang. Sinambit ni Heizuke, na sa tingin mo ba ganoon, habang sinabi ni Sakamoto, na oo. Sinaad ni Heizuke, na hindi rin naman ako gaanong nakaranas ng marami, habang sinabi ni Taro, na iba ka sa kanya. Ibinalik namang muli ang scene sa nagaganap na laban, kung saan si Shin ay labis na nabugbog. Sinabi ni So, na nakakadismaya ka, Shin, wala ka na bang ibang magagawa? Tulad ng magsimulang umiyak o magpunit ng pantalon mo o kung ano man. May kakaiba kang talento, pero ano ang silbi nito kung kasing boring ka naman ng doorknob? Gusto kong silipin ang iniisip mo ngayon, ano ang pumapasok sa isip mo habang humaharap ka sa kamatayan. Dapat talagang sinusulit mo ang sandaling ito. Hindi na ako makapaghintay. Pagkatapos kitang patayin pati si Lo, susunod ko namang pupuntahan ang pamilya ni Sakamoto. Unti-unti namang sinusubukan ni Shin na bumangon, habang sinambit pa ni So, na interesado ako kay Sakamoto, gustong-gusto ko na may pamilya siya. Ang kamatayan ng isang ama na nawala ng lahat ng mahal niya, ngayon, iyan ay isang kamangha-manghang katapusan. Ano kaya ang iisipin niya? Pagkatapos magsalita ni So, ay tatapusin na niya si Shin gamit ang kanyang sandata, ngunit biglang pumasok sa isipan ni Shin si Mr. Sakamoto, at sa isang iglap ay nagawa niyang iwasan ang atake ni So, at napunta ito sa likuran ng kalaban. Nagtataka si So kung paano naiwasan ni Shin ang kanyang atake, habang may nararamdamang kakaiba si Shin sa kanyang sarili. Sinaad ni So sa kanyang sarili, na kung ano man yun, ay hindi na ito mahalaga dahil mamamatay na din siya. Muling inatake ni So si Shin, ngunit bago pa nito mailunsad ang kanyang sandata ay napigilan niya siya ni Shin, na labis niyang ikinagulat. Sinabi ni So sa kanyang isipan, na anong meron? Pinigilan ba niya ako bago ko pa man magalaw ang kanang kamay ko? Tinignan ni Shin si So at sinaad, na nakikita ko ang hinaharap. Pagkatapos magsalita ni Shin, ay pinaulanan niya ng sunod-sunod na suntok si So, sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan, at labis na nasaktan ito kung saan nagsuka siya ng dugo. Pagkatapos umatake ni Shin, ay napaupo si So habang iniisip nito na anong meron sa kanya. Biglang nagbago ang aura niya. Nagkamalay na si Luke, at naguguluhan ito sa mga nangyayari, habang mabilis na kumilos si So at nagtungo ito sa likuran ni Shin, upang umatake. Madali lang naiwasan ni Shin ang paparating na atake sa kanya, at nag-counter ito kung saan tinusok niya sa leeg si So. Labis na nasaktan si So sa atake ni Shin at sinabi nito sa kanyang isipan, na hindi ko siya magawang matamaan. Ganoon ba talaga kabilas ang kanyang reflexes? Pero parang hindi ito ganon. Hindi ang kanyang pandama, kundi parang nakikita niya ang hinaharap. Ipinakita kung ano ang nakikita ni Shin, kung saan nakikita niya ang hinaharap na gagawin ni So, at pagkatapos ay biglang nagkaroon ng flashback. Sinambit ni Shin, na motor readiness potential. Anong ibig sabihin nun? Si Shin ay nasa loob ng tindahan ng pamilya Sakamoto, at sila ay nag-uusap kasama si Wutang. Sinaad ni Wutang na ipapaliwanag ko, kapag ang isang tao ay sadyang nagpasya na igalaw ang kanilang katawan, na itakda na ng utak ang kilos na iyon bago pa man ito gawin, ang tawag doon ay motor readiness potential. Hindi maintindihan ni Shin ang nais ipaliwanag ni Wutang, habang sinabi ni Mr. Sakamoto, na ang ibig mong sabihin, ay sa ilalim ng kamalayan. Sinambit ni Wutang, na tama. Napaisip naman si Lo at sinabi, na ang ibig mong sabihin, kapag sumuntok ako, iniisip ko muna ito sa utak ko, sa ibang salita, ilang bahagi ng segundo bago ko desisyonan na magtapon ng suntok, ang aking kamalayan ay nakapagdesisyon na, tama. Sinaad ni Wutang, na isang henyo ka, mistress. Ang iyong pag-unawa ay agad-agad. Sinabi ni Sakamoto, na ilang bahagi ng segundo lang ay maaaring maging kaibahan, sa pagitan ng buhay at kamatayan. Sinambit ni Wutang, na tama, sa ibang salita, kung mababasa mo ang motor readiness potential ng isang tao, Shin, walang makakahabol sa'yo.
Ibinalik na ang scene sa kasalukuyan, kung saan nakita ni Shin ang hinaharap na aatake si So gamit ang kanyang axe, na madali niyang naiwasan at pagkatapos ay nag-counter si Shin ng napakalakas na suntok, na tumama sa mukha ni So at bumaon ito sa sahig. Sinaad ni Shin, na lahat ng ito ay dahil sa iyo, habang pinipilit kong basahin ang iyong isip, natuklasan ko ang paraan para lumalim pa ito. Hindi ko hahayaang saktan mo ang mga tao na mahal ko. Pagkatapos magsalita ni Shin, ay nagdesisyon itong tapusin na ang kanilang laban, ngunit bigla itong napahinto at nagdugo ang kanyang bibig at ilong. Sinabi ni Shin sa kanyang isipan, na siguro ay sobra akong napagod bago pa lang sa akin ito. Sinamantala naman ni So ang nangyari kay Shin, kung saan tinalian niya ito upang hilahin papalapit sa kanya at hiwain siya gamit ang kanyang sandata. Bigla namang may humawak sa kanyang mukha at ito ay si Lo, kung saan pinalipad niya ito at binunggo sa mga paninda. Si Lo ay nasa drunk mode at sinabi, na medyo gumagawa ka na ng gulo sa aking teritoryo, sino mang manggugulo sa pamilya ko, ay tiyak na mamamatay. Nagulat si Shin sa kanyang nakita, at hindi niya namukan si Lo, habang nakabangon na si So at sinambit, na anong nangyari sa iyo bigla. Nakita ni Shin ang ibinuhos na ethanol ni So sa kanyang mukha, at napagtanto nito na ininom ni Lu iyon upang ma-activate ang kanyang drunken fist style. Sinabi ni Shin, na pero sa kakaibang paraan, siya'y ganap na ibang-iba kumpara dati, crying drunk, angry drunk at happy drunk. Sinambit ni So, na kayong dalawa ay nakakalito, anong meron sa lahat ng biglaang pagbabago. Sinaad ni Lu, na akala mo ba ay kaya mong makipagsabayan sa triad, habang sinabi ni Shin sa kanyang isipan, na huwag mong sabihin na siya ay nasa drunken triad mode. Sinabihan ni Lu si Shin, na umatras ka Shin, at kung hindi ay baka masaktan ka, habang inihagis ni So ang kanyang sandata patungo kay Lo. Sa halip na iwasan ni Lo ang armas ni So, ay hinawakan niya ito at inihagis ang axe patungo kay So. Nagawa namang maiwasan ni So ang ginawa ni Lo, ngunit biglang nawala sa kanyang harapan ang dalaga. May biglang humawak sa kanyang ulo na nagmula sa kanyang likod at ito ay si Lo, kung saan inuntog niya ang ulo ni So sa kanyang tuhod. Pagkatapos umatake ni Lo, ay pinabagsak niya si So sa sahig, at kumuha ito ng hand shovel upang itutok sa leeg ng kalaban. Sinambit ni Lo, na susunod, puputulin ko ang kada daliri mo, para sa bawat biktima na pinatay mo. Sinaad ni So, na umalis ka sa likod ko, ikaw na baliw. Sino sa tingin mo ang? Hindi naman ito natapos sa pagsasalita, dahil biglang binaon ni Lo ang hand shovel na hawak niya sa kamay ni So. Sinabi ni Lo, na sinong nagbigay permiso sa'yo na magsalita, habang inalis na ni Lo ang hand shovel sa kamay ni So, at napasigaw ito sa sobrang sakit. Nagmakaawa si So, na huwag siyang patayin, at nangako din ito na hindi na siya manggugulo. Sinambit ni Lo, na ngayon, ay nagmamakaawa ka. Nagkaroon ka ba ng awa sa mga taong nagmakaawa sa iyo para sa buhay nila? Labis na natakot si So, at bigla itong tumakbo upang tumakas habang sinasabi, na mamamatay ako. Hindi ko gusto ang katapusang ito. Agad namang hinabol ni Lo si So, habang itinapon ni So ang kanyang sandata kay Lo at sinaad, na lumayo ka sa akin. Pinagbabataw ni Lo ang mga kasangkapong mahawakan niya sa tindahan patungo kay So, habang sinasabi ni So sa kanyang sarili, na ang masamang katapusan ay masaya lang kapag nangyayari sa ibang tao. Hindi maaari. Gusto ko pang mabuhay. Gusto ko pang pumatay ng napakaraming tao. Pagkatapos buhusan ng tubig ni Lo si So, ay biglang lumitaw si Shin sa kanyang itaas na may hawak na hagdanan. Sinabi ni So, na narinig ko yon. Tapos na ito, So. Ang hagdan na hawak ni Shin ay inihampas niya sa likuran ni So, H. Abang sinipa naman ni Lo ang pagitan ng mga hita ng kanilang kalaban. Pagkatapos nilang mapabagsak si So ay sinambit ng dalawa, na alam mo ba kung ano ang mahalaga? Hindi kung paano ka mamamatay, kundi kung paano ka nabubuhay. Nag-announce na ang narrator, na tuluyan ng natalo si So ni Shin at Lo, at dito na din natatapos ang chapter 40 at 41 ng Sakamoto Days. Paki-like and follow naman po ng ating Facebook page, nasa description po yung link. Muli huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe sa ating channel. Salamat!